si Martin Romualdez, posible daw na mapalitan. May mga lumitaw na mga pangalan po. Kasama doon si Toby Chanco, yung campaign manager ng Alyansa ng Bagong Pilipinas. Pero ngayon, sa latest na balita, mga kababayan, I think si Martin Romualdez po will remain as speaker. Kasi siyempre, kung sino ang makakakuha ng majority support sa Congress, at siyempre, yung impluensya ng ating Pangulong Bongbong Marcos ay siyang magiging Speaker of the House. Gano'n naman talaga po. Pero siyempre, pareha silang malapit kasi sa ating Pangulo. Si Toby Chanco na sabi nga natin, laging kasama siya ng ating Pangulo kahit doon sa, the same with Martin Romualdez. Every Sunday, ngayon na Sunday nga, Linggo, Domingo sa amin po, Bicol, ang Linggo, Domingo. Parang pangalan ng tao, di ba? Usually, itong si Toby Chanco, pagkatapos si Speaker Martin Romualdez, laging kasama sa family gathering sa bahay mismo ng ating Pangulo with First Lady Lisa Marcos, tapos si former First Lady Imelda Romualdez Marcos, kasama si Irene. Parang may Sunday con sila. Family gathering. So ganun sila ka-close. Ngayon, medyo, di ba, nagkaroon ng medyo controversy because of the, hindi masyado maganda yung showing ng naging result ng midterm election. So yung expectation sana sa kampanya, mga kababayan, makakuha ng at least 8 or siyam, mga kababayan, from the Alyansa ng Bagong Pilipinas. Kaya lang, 6 lang po, mga kababayan, yung pumasok. Pero just the same, majority pa rin po sa mga nanalo sa midterm election galing Alyansa ng Bagong Pilipinas. Sa count mismo yan ni Tito Sen. 6 sa Alyansa, 3 sa PDP Laban, 2 sa LP, and 1 independent. So masaya pa rin kasi nakuha, mga kababayan, ng Alyansa ang majority sa mga nanalo. And because of that, tanggap naman po ng Alyansa yung naging resulta. And biglang lumitaw yung mga controversy na baka mapalitan si Speaker Martin kasi nagpa-labas ng statement, nagpa-interview itong si Congressman Toby Chanco na naka-apekto po sa performance ng Alyansa. Yun pong pag-file ng impeachment, pag-impeach kay Sara Duterte, and plus, mga kababayan, yung pag-aresto kay dating Pangulong Digong. Pero mas na may diin, mga kababayan, yung impeachment. Nasabi ni Toby Chanco, bumaba yung approval, na turn off yung mga taga Mindanao. Pero kinontra naman po ito ng mga congressmen mismo from the majority coalition. Especially, siyempre, yung mga members ng Lakas CMD. Sabi po nga ni sa latest discussion, latest statement ni Congressman Barbers, 86% na niya ng mga kandidato natin nanalo, yung mga congressmen na pumirma sa impeachment. O ngayon, because of that controversy, lumitaw yung possible change in leadership sa Congress. Ngayon, ang latest development ito po. Report ito po ng Politico News. Martin holds majority. Marcos over 250 Solons. Back Romualdez as speaker. So, ibig sabihin yung ating Pangulo, nandun pa rin ang tiwala kay pinsan, kay Speaker Martin Romualdez, plus yung 250 members of Congress. Yan po. Kasabi dito, President Marcos Jr. has reportedly thrown his full support behind his cousin, House Speaker Martin Romualdez, to continue leading the House of Representatives in the 20th Congress. According to report, Marcos affirmed his backing during a meeting with cabinet officials kahapon po, where Romualdez was also present. The President said it's game over. If Martin has the numbers, he remains Speaker.
The President's expression of confidence is expected to further reinforce Romualdez' grip on the speakership, quelling persistent rumors of an impending leadership shake-up in the lower chamber. Based sa mga naunang reports on potential showdown for the House leadership, lumitaw yung mga pangalan ni Nabotas Representative Toby Chanco, Bacolod City Representative Albi Benitez, and Ilocos Norte Representative Angelo Marcos Barba being floated as possible contenders daw sa speakership. Pero sabi dito sa balita po, however, Deputy Speaker David J.J. Suarez said the numbers are squarely on Romualdez' side. As of Saturday, kahapon po, ng hapon, Suarez said over 240 lawmakers or more than 2/3 of the 315 elected representatives have signed a manifesto backing Romualdez' continued leadership. So, si Martin pa rin, mga kababayan, ang sabi, pinaboran ng ating Pangulong Bongbong Marcos kasi yung ating Pangulo naman, kung sino yung ginusto ng majority, nire-respeto niya. Kahit nga itong eleksyon na to, nakausap namin ni Mrs. Yan na naman, Ananis de Maravillas. Bukas, i-post ko. Nakausap namin, sinilip namin yung ating Pangulo. Kasi di ba, mga kababayan, laging sinasabi ng mga DDS na malapit na niya mapalitan yung ating Pangulo. Kaya lumuwas kami ni Mrs. uli, mga kababayan, para silipin kung si BBM pa ba ang Pangulo. Confirm. Ano niya, Mr. Maravillas na confirm? Confirm. Kausap ni Pinsan. At si Pinsan Romualdez, Martin Romualdez, ang sabi dito sa balita, siya pa rin Speaker of the House. Nandun ang tiwala ng ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pinsan. Di ba? At sabi ko nga, mga kababayan, sa leadership ni Martin Romualdez sa Congress, ngayon lang nangyari na napakataas ng approval ratings po ng Congress. Kasi po talagang tutok sa trabaho. And without the Congress investigation po, itong mga anomalya sa paggamit ng pondo, lalo na po sa confidential funds, hindi po sana sisingaw. You see? So, ganon. So sabi dito, this is not just about party politics, it's about unity, output, and trust in speakers' steady hand and principled leadership. Yan naman talaga po ang nakikita natin. Totoong-totoo po ito. So sabi dito, mga kababayan, at least 250 to as many as 280 na mga members ng Congress have given their vote of confidence kay Martin Romualdez. Kaya tuloy-tuloy, I think, yung pagiging speaker niya until 2028 po. Tapos pag 2028, si Martin po ang possible successor